اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى alihi wa sahbihi ajma'in. Ang papuri kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang siyang tunay at tanging nag-iisang Diyos. At naway ang kanyang pagpapala, kapayapaan, pagpugay ay mapasa ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Kung sino man ang ginamit niya ang gabi ng Ramadan sa pagtataguyod ng sala ng may pananampalataya at paghahangad ng gantimpala, ay patatawarin sa kanya ni Allah ang mga nauna niyang kasalanan. So naway ang ginagawa nating pagsisikap ng pagkumpleto sa mga sala ng tarawih sa gabi-gabi ng buwan ng Ramadan ay naway maging dahilan upang mapatawad ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga kasalanan. Amin ya Allah. At congratulations sa mga nadagdagan na yung kanilang sabar, nadagdagan yung kanilang mga sunnah, at nagbago yung kanilang sarili sa pamamagitan ng kagandahang ugali, nagsadaka, yung sunnah niya palaging nadadagdagan. Bakit? Sapagkat sinabi ni Imam Nawawi, kalugdan siya ni Allah, nang siya ay tinanong, ano ang palatandaan na tinatanggap ni Allah ang pag-aayuno ng isang Muslim? Wala naman tayong sign na
lumabas sa katawan natin o kulay na ito tanggap ang fasting nito, wala. Ang palatandaan na tanggap ang ating mga pagsamba kung nagkakaroon ito ng mabuting resulta sa ating gawain, sa ating pagsamba, sa ating ugali marahil, at naway makamit natin yon sa mga ginagawa nating pagpapasting. Amin ya Allah. So kung hindi nagbabago, kailangan i-check mo, di ba? Halimbawa, fasting ka ng fasting, sala ka ng sala, tapos walang nagbabago sa sarili, so nire-repair natin kung may mali tayong ginagawa para inshallah matuwid natin ang ating sarili. Amin ya Allah. So mga kapatid sa Islam, may kinalaman pa rin sa Banu Israel ang kwento natin sa gabi na ito. At marahil kilala na natin yung Banu Israel dahil marami sa mga kwentong tinalakay natin ay patungkol sa kanila. Bago pumanaw si Musa alayhis salam, ay halos matatag na nasyon ang Banu Israel. Okay? Meron siyang iniwan na tinatawag niyang tabut kay Yusha bin Nun. Natatandaan niyo si Yusha bin Nun? Kasama niya doon sa kay Khidir, yung sa bangka. May iniwan siya na tabut ang tawag. Hindi ko alam kung anong tawag dito sa biblical term. Pero ang tabut na ito, yung parang kahon na nandun yung mga tagubilin ni Musa alayhis salam, kung ano namang mga bagay doon na importante, na iniingat-ingatan ng Banu Israel. At pinaniniwalaan nila na sa pamamagitan noon ay ginagabayan sila ni Allah. Sapagkat sila ay nakipagdigmana sa ibang mga tribo marahil na gusto silang sirain. At dala-dala nila yon, iniingatan nila yon, sa tuwing dala nila yon, sila ay ginagabayan ni Allah at natutupad yung kanilang mga kahilingan. Ano sa Bible yon? Walang may alam, alhamdulillah. So, dala-dala nila yon, palagi kung saan sila nagpupunta, tabut. Kung ano, sinasabi yung binasag ni Musa, yung utos na kinuha niya kay Allah subhanahu wa ta'ala, yung mga labi nun, yung mga tira nun, doon niya nilagay sa kahon na yun. Tabut ang tawag, tandaan nyo, tabut. Hanggang merong isang digmaan na sobrang marami silang ginawang pagsuway kay Allah sa digmaan na yun. At nawala nila yung tabut na yun. So nung nawala yung tabut na yun, ibinalita nila sa kanilang hari, Banu Askala, yung kalaban nila sa digmaan. Binalita nila sa hari na nawala yung tabut at kaagaran pagkatanggap ng balita ng hari tungkol sa tabut ay namatay yung hari. Yun ang huling hari ng Banu Israel hanggang sa kwentong sasabihin natin ngayon. Okay? Exciting, no? Election pa naman. Ang kwento na tatalakay natin ay tungkol kay Jalut at Talut. Si Talut, sabi sa biblical term, si Saul daw siya. Hindi ako mahilig sa translation ng pangalan eh. O halimbawa, pag nag-abroad ka, mag-iiba ba yung pangalan mo? Hindi, yun din naman yung nasa passport mo eh. Si Talut ay isang ordinaryong sundalo. Sundalo ng Bani Israel. Okay? At si Jalut naman ay sa translation si Goliath. So, ayon sa Israeliyat, sa mga matandang kwento ng Israel, ay higanti siya, as in, malaki, malakas, mandirigma. Siya ay gumawa ng hukbo para labanan itong Banu Israel. Sa pamumuno ni Jalut. Wag na Goliath Jalut. At saka si Dawud alayhis salam, na mamaya natin ipakikilala. Si Dawud alayhis salam. Okay. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa marangal na Quran, Alam tara ilal mala'i min bani Israel, min ba'di Musa, id qalu linabiyyin lahum ib'as lana malikan nuqatil fi sabilillah. Qala hal asaytum in kutiba alaykumul qital, ala tuqatilu? Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa marangal na Quran, patungkol dito sa Bani Israel, sila ay pumunta sa kanilang propeta pagkatapos ni Musa alayhis salam. So ang Banu Israel ay punong-puno ng, ang dami nilang propeta sa kasaysayan. Yung iba narinig natin, yung iba hindi natin kilala.
Sinabi nila sa kanilang propeta, at sinasabi ang propeta nito ay si Samuel. So sa translation siya ay okay. It qalu linabiyyin lahum, sabi nila doon sa kanilang propeta na nabalitaan nila si Jalut, naghahanda ng malaking hukbo, ib'as lana malikan, kailangan namin may hari kami, wala kaming hari, wala kaming general. Sabihin mo kay Allah, magpadala ng general o pumili ng general among us, sa amin. Kasi wala eh. Bakit? Dahil namatay nga yung kanilang hari. Para nang sa ganon, kami ay makipaglaban fi sabilillah. Sinabi sa kanila ng kanilang propeta, qala hal asaytum in kutiba alaykum alqital ala tuqatilu? Bakit? Pagka inutusan ba kayong makipaglaban, hindi ba kayo lalaban? Parang may condition sila palagi eh. Di ba kilala na natin ang Banu Israel? So palagi silang may mga ganitong kondisyon. Ang sinabi nila, وَمَا لَنَا أَنْ لَا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا. Ba't naman kami hindi makikipaglaban? Pinaalis kami sa lugar namin. Di ba? Ganun nung unang panahon, sakop dito, sakop doon. So makikipaglaban talaga kami. فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ. Pero pag dumating na ang utos ng pakikipagdigmaan, ang marami sa kanila ay tatalikod at kakaunti ang matitira. Wallahu alimun bidzalimin. At alam ni Allah subhanahu wa ta'ala kung sino talaga ang mapaggawa ng kasamaan o ang hindi makatarungan. Okay. Wa qala lahum nabiyuhum inna Allah qad ba'asa lakum Talut malikan. Humingi kayo ng hari, ng general. Ang pinili ni Allah, meron na. Sa inyo nagagawin yung hari. Hari walang eleksyon, pinipili. Ang pinili ni Allah sa inyo na gagawin yung hari ay si Talut. Siya ang gawin yung hari. Pero ayaw ng Banu Israel. Samantala, lahat ng katangian na kay Talut. Si Talut. Matangkad siya, kasi yung pinaghahandaan nila, si Goliath, malaki rin eh. Sabi nila, si Talut, lahat ng Banu Israel hanggang balikat lang niya. So, nakakalamang siya sa tangkad. Pero hindi lang yun. Marunong siya sa art of war. Ang pakikipagdigma, hindi basta-basta eh. May art eh. Isang buong siyensya ang pakikipagdigma. So, qualified itong si Talut. Pero ayaw ng Banu Israel. Bakit? Tingnan nyo. May idea kayo kung anong dahilan? Hula lang. Ayun, baka alam niya, yung tumatawag. Kanina pa yan eh. Baka alam nyo. Ang dahilan dalawa. Una, ayaw namin siya kasi hindi namin siya katribo. Palaging ganito, no? Basta hindi namin katribo, hindi man Banu Israel, hindi man original yan eh. Hindi namin talaga kasama yan. Masya Allah. O yun, sinabi yata kung sino. So tingnan niyo yung unang dahilan. Hindi ayaw nila dahil mashallah, jazakallahu khair, biyayaan siya ni Allah. Una, hindi nila katribo. At common ito sa community at hindi ka bago ka tanggapin ng isang komunidad na ikaw ay kanilang leader, kinakailangan ikaw ay kabilang sa kanilang tribo, especially Banu Israel. Take note, especially Banu Israel. Maski saan, ganito norm ng tao, pag hindi man natin ito ka, Kaya nga dito, mashallah, natutuwa tayo dahil nai-eliminate natin sa maliit na masjid natin yung tribalism. At tanggapin nawa ni Allah ang ating mga pagsisikap na ito. Number 2, bakit yan na magiging hari? Wala namang pera yan. Pagka pinuno o pagkahari, hindi pwedeng mahirap. Kailangan may pera. Parang eleksyon lang Hindi ka pwedeng kumandidato pag wala kang pera. Hindi ka mananalo, hindi ka pakikinggan, hindi mo kaya maglagay ng commercial sa TV. Paano ka mananalo? So minsan nanonood ka ng balita ng telebisyon, puro commercial ng kandidato. Ganun karaming pera. Kaya mananalo dahil ganun karaming pera eh. Pero ba't yung magiging hari yan? Wala yung pera. So itong dalawang ito, ang dahilan kung bakit hindi nila tinatanggap si Talut, samantalang qualified siya at pinili siya ni Allah in the first place. At sila yung humingi, nabigyan nyo kami ng hari o ng general para makipaglaban kami. Dahil gera eh. Okay. Pahingi kami ng sign. Pahingi kami ng sign na yan nga ang dapat gawing hari.
ito talagang ugali nila. Bago susunod, sa natatandaan yung Bakara, sila rin yun. Bawat kung anong iutos, kung anong penging sayang, convince mo kami. Convince mo kami. Kaya nga, palagi sa Quran, marami itong aya na ito. Sami'na wa ata'na. Ito ang mu'min, itong mananampalataya. Dahil palaging ang example sa Banu Israel, sami'na wa asayna. Ano yung sami'na wa ata'na sa mananampalataya? Narinig namin at aming we hear, we obey. Sa kanila, narinig namin at aming susuwayin. So ganito ang ugali ng Banu Israel. Ngayon, yung tabut, tandaan niyo yung una, yung tabernakulo. Yung, sinabi ko tuloy, yung kahon. Sabi nga sa Arabic, yung tabut kabaong eh. Kabaong. Yung kahon na yun, nung nawala, nung digmaan, nung mga nakaraang panahon, ay napunta sa posisyon ni Jalut. Okay? Kaya lang, nung nung iniingatan nila yung tabut na yon, feeling nila, minamalas sila. Kung saan nila ilagay, masusunugan. Ilipat nila, lilindol. Ilipat nila, so talagang malas yun para sa kanila kay Jalut. Ang ginawa nila ay ilagay mo yan sa toro, sa kalabaw, itali mo, wag mo lagyan ng driver. Tapos itaboy mo na, iligaw mo na para mawala na sa atin yung talot na yan. Ganun ang ginawa nila. So humihingi ng sign itong Banu Israel. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَبِّكُمْ. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang aking palatandaan diyan sa piniling hari para sa inyo na si Talut, na ang tabut na nawawala ay mapupunta sa kanya. So nung hinayaan ni Jalut, yung hayop na yun, yung toro na yun, yung kalabaw, pumunta eksakto sa pintuan ni Talut at napunta sa kanya yung tabut. Nasusundan niyo pa yung, baka nalilito na kayo sa mga pangalan eh. Nung dumating sa kanya, sinabi niya sa Banu Israel, ito na yung ayat ni Allah, ito yung palatandaan na ako talaga yung hari. At wala na silang magawa kundi tanggapin na siya yung hari. Okay, kaya naging hari si Talut ng Banu Israel. Okay, so kinakailangan niya ng bumuo ng hukbo. Paghahandaan ang hukbo ni Jalut. Kaya sa Quran, Talut and Jalut eh. Jalut and Talut eh. Pero sa Bible, David and Goliath. Nasaan kaya si David? Okay. Nung bumuo na ng hukbo si Talut, sinubok sila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Imagine ang bilang nila ay 80,000. Naglakbay sila pamunta sa digmaan. Ito yung soldier. At dumana sila ng matinding pagkauhaw at sinabi ni Talut, ang iinom sa ilog na ito ay hindi kabilang sa aking hukbo. Yung matitira, yun lang ang kabilang sa hukbo. Sinubok sila eh. Sinabi niya, huwag kayo uminom. Kahit mauhaw kayo. Pero pagdaan nila doon, ang uminom doon sa ilog na yun, 80,000 sila ay halos lahat ang natira, iba-iba yung report, ang natira ay 300 lang na soldier niya na hukbo ni Talut. So, ganun karami yung nawala. Yung 300 na yun, mataas ang iman at sinabi nila, kami ay may meeting kay Allah. Kami ay makikipagtagpo kay Allah. Hanggang sa sila ay naglakbay, papunta sa digmaan, kalaban si Jalut. Malayo pa lang, nakita na nila ang kalaban nila, ang army ni Jalut, ni Goliath, at may nakikita sila mula sa malayo doon na isang napakalaki, mataas, kumikinang. Sino yun? Yun, siyempre si Jalut. Sinasabi, natatangi siya sa grupo ng mga sundalo na mandirigma dahil ang laki-laki niya at kumikinang yung kanyang armor na takip na buong-buo, takip siya ng bakal, ng armor, maliban sa kanyang mata. So kahit saan tumama yung, maliban sa mata na may butas doon. Okay? Doon lang may butas. Kahit saan tumama espada mo, walang mangyayari. At ang laki-laki at mahusay sa digmaan. Nag-anunsyo si Talut. Una, sinabi nila na makita nila yung hukbo ni Jalut, wala tayong hindi tayo mananalo dito.
Pero pinanghawakan nila, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, kam min fi'atin kalilatin ghalabat fihi kathiratun biidnillahi wallahu ma'as sabirin. Ilan sa mga digmaan na ang kaunti ay tinalo nila ang marami sa kapahintulutan ni Allah. Marami, di ba? Sa kasaysayan. At nangyari rin sa umma ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa Gazwatu Badr. Ilan sila sa Badr? 300 laban sa 1,000. So pinanghawakan nila yon ng mga mananampalataya. Sige, tuloy, laban sa pamumuno ni Talut. Nag-announce si Talut bago sila dumiretso. Sabi niya, ang makakapatay kay Jalut, doon sa malaki, sa leader, ay ipakakasal ko sa aking anak at bibigyan ng bahagi ng aking kaharian. Gandang offer, no? So nandun si Dawud alayhis salam, propeta ni Allah, maliit, tiny. Nung narinig niya, nag-isip-isip siya. At saka niya tinaas yung kamay niya. Sige, pwede na, call. Sama ako. At nagtawanan niya mga, ikaw talaga. Parang, ito, kay Jalut. Ay, nako. Pero sabi niya, sige, bakit ano bang kaya mo? Ano bang meron ka? Ito, may tirador siya tirador. Okay, so anong magagawa niyan? Ginagamit ko to sa mga wolf, yung mga, kasi ano siya yung pastol. Pagka merong gusto kumain sa mga tupa ko, ito nagpoprotekta. Okay, ano pang ibang nagawa niyang tirador mo? Si Jalut ang kalaban mo ha? Oo nga, si Jalut ito. Sabi niya, alam mo ba, isang beses nakapatay na to ng leon? At totoo naman yun. Nakapatay ito ng leon. Ito, lalagyan ng bato, tas igaganon mo. Hindi pa yung tirador natin na ganon. Yung ganon lang. So seryoso ka, pupunta ka doon. Yes. So sabi ni Talut, sige, dalin mo tong armas ko, dalin mo yung kabayo ko, at tingnan ko kung magagawa mo patayin si Jalut. Sabi niya, hindi. Itong binigay sa akin ni Allah. Itong gagamitin ko. At umikot siya sa hukbo at pinuntahan niya si Jalut at kumuha ng maliit na bato. At saka niya pinaikot at tinamaan niya doon sa may butas, sa pagitan ng mata ni Jalut, at si Jalut ay bumagsak at namatay. At doon siya naging hari ng Banu Israel, na pangasawa niya yung anak ni Talut, at nagmay-ari siya ng ilang mga kaharian. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, فَحَزَبَهُمْ بِإِذْنِ وَقَتَلَ دَاوُدْ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ. At tinalo nila sila sa kapangyarihan ng Allah. Pinatay ni Dawud si Jalut at binigyan siya ni Allah ng kaharian at karunungan. وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ. At tinuruan namin si Dawud ng aming naisin. Kung ano man ang nais ni Allah subhanahu wa ta'ala. Natatandaan natin, si Dawud ay tatay ni Sulaiman alayhis salam. At nakita natin nung nakaraan kung gaano ka makapangyarihan si Sulaiman dahil dito sa tatay niya na tinuruan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala ng maraming karunungan. Pati ang pakikipag-usap sa mga jin, sa mga hayop. Wallahu yu'til mulkahu man yasha wallahu wasi'un alim. At si Allah subhanahu wa ta'ala ang pumipili kung sinong gusto niya maging pinuno o hari. At si Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang nakakabatid ng lahat-lahat. Kung naisin ni Allah, ito maging hari, ito maging senador, ito maging mayor, sino pumipili? Si Allah. Kahit gaano karami ng pera ng isang tao, connection, makinarya, quote and quote, pag ayaw ni Allah ilagay ang isang tao sa kapangyarihan, wala silang magagawa. So ganito nilagay ni Allah subhanahu wa ta'ala ang isa sa pinakadakilang hari na nabuhay sa balat ng lupa. At ginawa ni Allah subhanahu wa ta'ala yung hikmah doon, ang tafsir, at ginawa namin siyang propeta. Hindi pa siya propeta that time, pero ginawa ni Allah subhanahu wa ta'ala hari at propeta si Dawud alayhis salam. So, Masya Allah, hindi sana ganun kahirap yung pagpili ng pinuno katulad ng nararanasan natin. Nanood kayo ng balita?
may mga komosyon na nangyayari sa mga eskwelahan, may mag-aaway bigla, hindi natin alam kung... Kaya nga may mga ban pagka-eleksyon Walang liquor ban, gun ban, kung ano ng mga ban. Bakit? Dahil marami nangyayari. Yung mga tao masyadong uhaw sa kapangyarihan. Gustong-gusto nila yun. Gustong-gusto nila. Mabuti kung gagamitin talaga sa kabutihan. Parang, iboto nyo ako. At excited na silang tumulong sa susunod na araw. Bakit? Dahil gustong-gusto na namin tumulong sa mahihirap Pero ang totoo, kung gusto nila tumulong, pwede naman kahit wala sila sa posisyon. Yun lang perang ginastos sa eleksyon, sapat para maraming mahihirap ang hindi magutom. Totoo, hindi. So patawarin tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala, sinasabi natin doon dahil marahil ito na yung pinakamagandang kwento para sa araw na ito. Na si Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang naglalagay ng pinuno kung paano niya naisin. At naway pagkalooban tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala ng kanyang pagsang-ayon at bigyan tayo ng tagumpay mga Muslim sa bansang ito. Pagkalooban niya tayo ng mabuting pinuno. Amin ya Allah. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.